Guys, good morning. So, ito na po yung ating side vent. Tinatawag na wala pong nozzle sa gitna. So, meron po tayong ilalagay dyan, yung itong bandahan po, yung center block nya. Then, meron pong base para sa carbon. Para sa prevention sa carbon. So para hindi kumapal yung carbon doon sa ating chamber, sa burner. So yan po guys. So hindi pa po ito yari. So wala pa po itong paa. So pinatong ko lang po ito dito sa isang kalan. So wala pang paa, then wala pang tangke, at wala pang regulator. So mano-mano muna po tayong maglalagay ng oil. So ito po yun guys, yung ating yung innovation. Papakita ko po kung paano yung pagsindi, kung paano yung pagpaliyab. So ito na po yun, may patungan na po tayo. Dalawa po ito. Kapag ito lang ang gagamitin nyo, so yan lang. So pwede na po yan, pwede na po itong patungan na to, itong sangkala natin. So ayan, may 4 na sangkalan po. So ayan po. Ngayon kung gagamitan natin ng side cover, so ito po yan. So sandali. Una, lalagay muna natin to, itong pangalawang sangkalan o patungan. Then ito ilalagay natin yung side cover. Yan. So para yung level nya, so pantay po dito. Ngayon kung ito lang ang gagamitin nyo, kung ito lang, so tatanggalin nyo na to. Ayan. So yan lang po yung nagiging sangkalan nya. Ito po. So yung patungan ng cookware. So ayan po. Then taas natin to. Meron po tayong bisagra. Ayan o. Nakuha ko ang design na ito kay Boy Bakal. Shoutout nga pala sa iyo, Boy Bakal. Ayan. So meron pong bisagra siya. Ayun. So yan po yung pinakapayong niya, ito. So yan, para sa splash proof. So yan. So lagay muna natin ng ganyan. Open muna natin. Then maglagay po tayo ng konting diesel. So lagyan muna natin ng konting diesel para madaling sumindi. So ayan. Then lagay natin tong center block. Hindi po ito nozzle center block po ito. Kasi wala po itong nozzle sa gitna. Ito yung new innovation natin. So ito lang po ang ilalagay natin para magkaroon ng force yung apoy nya. So ayan po. Ayan. Then pahanginan muna natin kasi baka may mga bara-bara yung butas natin, malaman natin. So open muna natin. So ayan po. So wala pong bara yung ating mga butas. So ayan po. Lakas po ng kanyang oil enhancer. So ayan po, yan po yung oil enhancer natin. So yan po. So sarado muna natin. So ayan. Then sisihan natin. Lagay tayo ng tissue paper. Pwede rin pong papel na ordinary. So ito na lang po ilalagay ko na tissue paper. So ayan.
sisindihan po natin. Ano? Yun, buhay. So ayan po. So tama na muna yan. So bakit po ginamitan natin ng diesel? Ang diesel po, ang purpose po ng diesel para magkaapoy kaagad. So para mabilis. Kasi kung oil ang unahin natin, yun ang sisinda natin, medyo matagal kasi magpapainit pa tayo eh. So okay po mga ka-harness. So fire testing po tayo ngayon dito sa ating new innovation. So doon sa tutorial ko, tinesting ko na po ito pero hindi ko pinakita yung kung paano paganahin. So pinakita ko lang po yung apoy na. Tsak. So bago natin ilagay ito na splash proof na to, dapat makita muna natin na lumiliyab na po siya. Yung tipong hindi na po siya mamamatay. So ngayon, i-on na natin yung ating blower. Tingnan natin kung tuloy-tuloy na siya. So ayan, sana hindi na siya mamatay. Ayan po, nakatodo po yung ating hindi naman po sagad pero malakas po ang blower. Ayan po. So hintayin muna natin. So guys, kung ang gagamitin talaga natin mga gantong kalan, yung mga DIY na used oil, waste oil stove. So dapat talaga mag-iintay tayo na uminit yung chamber niya. Kasi ang katotohanan po, talagang medyo mabagal po siya compare sa ating LPG na pag clinic mo siya automatic. Kaya po na po siya. Ito po dahil oil yung ginagamit natin, so kailangan po natin initin muna siya, papuyin natin ng malakas, then pwede natin gamitin. So ganun po yun. Kasi minsan magsasabi ay pangit ang used oil kasi ang tagal bago salangan. Salto lang po kung pure oil ang gagamitin nyo, talagang medyo mabagal talaga. Pero kung gagamitan nyo ng diesel, so kahit papano medyo bibilis po siya, unlike doon sa pure oil. So ganun po guys. So be patient lang tayo pagdating dito sa waste oil stove. Ang purpose lang po nito na kapag gumagamit ka nito ay para makatipid po tayo. Kaya medyo may konting effort ka na gagawin dito para makatipid ka. So yan lang po. So yan po ang katotohanan guys sa ganitong
paraan na gumagamit tayo ng DIY waste oil stove. Kasi kung hindi naman tayo nagtitipid, bakit naman tayo gagamit ito? Ang dami dyan sa tindahan na LPG na tangke. So, anytime, pwede kang bumili. So, ito po, ang purpose po nito talaga, yung makatipid tayo. Kaya doon sa mga hindi masiselan, pwede po ito sa inyo. Pero doon sa mga masiselan, so, pas kayo dito. So, yan po guys. So, hindi na po namatay. So, ayan. Tuloy-tuloy na po yung kanyang apoy. So, ayan po. So, subukan na natin na ibaba tong ating splash cook. Ayan. Kaya natin kung hindi na siya mamamatay. Tsaka kung lumabas na yung kanyang apoy dito sa side. So, dagdagan natin ng oil kasi konti lang yung oil na nilagay natin. Tingnan natin kung may lumalabas na. So, hindi pa masyado mataas yung apoy niya guys. So, hintay-hintay muna natin. Ulit muna natin. So kapag tumaas na yung apoy niya, so pwede na natin lagyan ng pinaka-payong niya para sa splash cook. Subukan na natin lagyan ng itong pinakapayong niya sa splash cook. Ayan. Po. So, nilagyan ko ng oil kaya nabigla. Siguro kung meron na to siyang meron ng regulator, meron ng tangke, mas makikita na natin yung kagandahan ng apoy niya kasi hindi po siya nabibigla pag nilalagyan natin ng langis ng oil. So, yan po yung ating yan po yung ating walang side cover. Yan po yung ating walang side cover na design. Ayan. Pagmagalan po natin. Ayan. So, pwedeng ganyan po tayo magluto. So, pwedeng may ganito. May side cover. Sorry. Ayan. Ito, sa madaling salita, papangalanan ko na lang to ng side cover. Ayan, side cover. Kasi, napiprevent niya po yung yung paglabas ng apoy. Tulad nito. Ayan. Yung init dito, so, medyo nasasayang. Samantalang kung meron nito, yung init niya dito, papunta sa taas lahat. Yan, yung init dito, papunta lahat sa taas.
dahil dito sa side cover natin. Ayan po. So ito po hindi gumana. So palpak to. So, hindi gumana to. Pero susubukan ko pa rin yan. Gagawa ko ng ibang paraan. Ayan po. So guys, yan po yung kanyang performance. So, tingnan natin pahinaan. Pahinaan natin. Pahinaan natin para kunyari mag-i-in tayo ng kanin. So, pahinaan natin. So, ayan. Nasa ano na po siya? Nasa number 1. Nasa minimum. Ayan. Nasa minimum na po siya. So tingnan nyo guys. So maganda pa rin yung result ng kanyang apoy. So ayan. So yan po yung purpose po niyan. Pag nagini ng kanin. At ayan, may pagka-crystal pa rin yung kanyang apoy. So yan po. Yan po yung number minimum. Wala pa sa number 1 yan. Ayan, naka minimum pa lang yan. Ayan, naka minimum. So yan po. Yan po yung kanyang apoy. So ito po talaga guys ang kagandahan ng meron tayong air tank. Ito. Kasi may storage tayo. Nabo-booster yung kanyang yung kanyang hangin. Then consistent yung labas ng hangin, then yung apoy niya maganda yung result. Compare doon sa nakarekta tayo doon sa ating nozzle. So wala pong storage yun. Kaya nagdedepende tayo sa kung anong lakas nito. Yun din ang ibubuga niya. Samantalang kung may storage tayo, may ano pa to, may air pa ito, tapos binubugahan pa nito, so nagiging parang nare-regulate yung kanyang oil, yung kanyang hangin. So napapalabas niya ng maganda yung kanyang apoy. Yan po yung purpose ito. Medyo magastos lang po pero maganda naman po maganda naman po ang resulta niya. So yan po guys, yan po yung kanyang performance. Tanggalin na muna natin to. So yan. So kung mag-iinin po tayo ng kanin, so ganyan po. O kahit number 1. So sa number 1 tingnan natin para may makita tayo na lumalabas. Kasi crystal po yung kanyang apoy eh. So number 1 natin. So yan.
0951 o 0947 51 3859.